Mapagpalang araw po sa iyo. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Raquel. Ako po ay 25 taong gulang, isang public school teacher sa La Trinidad, Benguet. Laking Baguio po ako, pero nadestino rito sa bayan ng Strawberry Fields. Simula pagkabata, hindi ako basta naniniwala sa mga kababalaghan. Pero noong nakaraang Nobyembre, may nangyari sa mismong lamay ng aking tiyahin na nagpabago ng lahat ng paniniwala ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan. Ibinabahagi ko ito ngayon dahil kailangan ko nang mailabas at baka sakaling may makapagpaliwanag. Nagsimula ang lahat nang pumanaw si Tia Corazon sa edad na 62. Breast cancer ang dahilan. Pero bago siya tuluyang binawian ng buhay, ilang linggo siyang hindi makapagsalita ng maayos. Paulit-ulit lang niyang binubulong ang salitang, "Huwag niyong kalimutan, sa ilalim." Pero hindi na namin maintindihan ang kasunod. Inakala nesting epekto lang ng gamot. Dahil malamig ang panahon sa Benguet, pinili naming maiwan ang kanyang labi sa isang maliit na punerarya malapit sa palengke ng La Trinidad. Doon isinagawa ang lamay. Isang lumang gusali na may amoy ng pine-scented disinfectant na may halong bulaklak ng everlasting. Malamig, gaya ng inaasahan, pero may kasamang kakaibang lamig na hindi galing sa temperatura. Unang gabi ng lamay, ako ang naatasan magbantay kasama ang pinsan kong si Joel. Bandang 12:00 ng hating gabi, nang halos lahat ay tulog na sa mga monoblock chair, may narinig kaming kakaibang tunog. Isang mabagal, mabigat na pagkaladkad, tila may humihila ng mabigat na bagay sa sahig na kahoy. Nanggaling ito sa direksyon ng kabaong. Tiningnan namin ni Joel ang isa't isa. Baka daga lang, bulong niya, pero kitang-kita ko ang pagkabog ng kanyang leeg. Tumayo ako at nilapitan ang kabaong. Nakasara ito, pero napansin kong bahagyang nakaangat ang isang sulok ng takip, hindi nakakandado ng maayos. Isinara ko ito ng mariin. Nang humawak ang palad ko sa kahoy, nanlamig ako ng todo. Hindi dahil sa temperatura, kundi dahil may parang pumipintig na mahinang vibration mula sa loob. Para bang may pumapalo ng mahina. Sinabi ko kay Joel pero sinabi niyang imahinasyon ko lang. Kinagabihan ng ikalawang araw, mas marami ng tao. Pero habang nagdarasal ang matatanda, napansin kong walang tigil ang tahol ng mga aso sa labas. Hindi ordinaryong tahol. Iyong parang umuungol sila sa takot, sunod-sunod, at sabay-sabay biglang tumatahimik. Lumabas ako sandali para i-check. Sa madilim na kalsada, sa tapat ng puno ng pine tree malapit sa punerarya, may nakita akong isang mataas na anino. Akala ko'y puno lang pero gumalaw ito. Umusod palapit sa bintana ng punerarya. Pumasok agad ako. Kinilabutan, pero hindi na ako nagsalita dahil ayokong magmukhang praning. Pinakamatinding insidente ay noong huling gabi ng lamay, ilang oras bago ang libing. Nagpaiwan kaming ilang kabataan para sa huling rosaryo. Bandang 1:00 ng madaling araw, biglang pumutok ang fluorescent light sa taas ng kabaong. Naiwan kaming nakasindi na lamang ng 2 kandila sa bawat dulo. Sa kabila ng dilim, may naamoy kaming kakaiba. Hindi na amoy pine o bulaklak, kundi amoy ng bagong hukay na lupa, yung mamasa-masa at mabigat sa ilong na wala namang pinagmumulan. Pagdilat ko mula sa panalangin,
nakita ko sa aking peripheral vision na tila may gumagalaw sa ilalim ng kabaong. Isang anino na mas maitim pa sa dilim. Tila isang malaking kamay na kulay lupa. Mahaba ang mga daliring, tila mga ugat ng puno, ang dumukot papalapit sa isang hawakan ng kabaong. Napaatras ako. Hinawakan si Joel. Tingnan mo, bulong ko. Nilingon niya. Nanlaki ang mata at sumigaw. Hindi lang pala ako ang nakakita. Maging ang dalawa pang babae ay nakakita. Isang mahabang aninong tila humihila pababa at ang kabaong ay gumalaw, umangat ng bahagya, tapos dumulas ng mga 3 pulgada mula sa kinatatayuan nitong mesa. Lahat kami nagtakbuhan palabas. Nagising ang mga nakatatanda at sinabi namin ang nangyari. Ang iba ay tumawa at sinisi sa pagod at kape. Pero alam nesting 4 ang sabay-sabay na nakakita. Kinabukasan, sa mismong libing sa sementeryo ng Pugis, isang maliit na barangay sa La Trinidad, sinamahan ako ng isang matandang igorot na si Apo Lakay, isang mambunong traditional priest na kilala sa komunidad. Nang ibababa na ang kabaong sa hukay, biglang bumigat ito ng husto. 6 na lalaki ang nagpupumiglas pero tila may pumipigil mula sa ilalim. Si Apo Lakay ay lumapit, nagsalita ng panalangin sa katutubong wika at nagwisik ng tapoy rice wine sa paligid ng hukay. Bumulong siya sa incentive. May hindi pa natatapos ang iyong tiyahin, iha. May ipinangako siyang hindi natupad. Iyan ang umahatak sa kanya. Hindi espiritu ng masama, kundi ang kanyang sariling pagkabigo. Pagkatapos ng kaunting ritual, biglang gumaan ang kabaong at tuluyang naibaba. Pero bago namin tabunan, napansin ni Apo Lakay ang isang bagay sa lupa. Mga bakas ng malalaking kamay, 6 na daliri bawat isa, na tila kumapit sa gilid ng hukay. Walang ibang naglakas loob magkomento. Makalipas ang ilang linggo, natagpuan ko sa lumang aparador ni Tia Corazon ang isang sobreng may sulat kamay. May address sa isang liblib na sitio sa kabayan. Huwag kalimutang dalhin ang singsing sa ilalim ng sahig. Nakasulat. Tila may ipinangakong ibigay si Tia bago siya mamatay. At ang hindi pagtupad ay nagdulot ng kabalisahan mula sa kabilang buhay. Hanggang ngayon, tuwing umuuwi ako sa La Trinidad at dumadaan malapit sa sementeryo ng Puguis, parang may sumusunod na malamig na simoy ng hangin at may naririnig akong bulong. Sa ilalim, huwag kalimutan, ang singsing na tinutukoy, hindi ko pa rin mahanap. Mapagpalang araw po sa iyo. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Diego. Ako po ay 31 taong gulang, isang mangingisda at fish vendor sa bayan ng Carles, Iloilo. Parte ng Visayas, malapit sa baybayin ng Bangkal at patungong Islas de Gigantes. Sanay na ako sa mga alon, sa bagyo, at sa mga kwentong kababalaghan ng mga matatandang mangingisda. Pero ang naranasan ko noong nakaraang Abril sa lamay ng aking matalik na kaibigan si Ruben, hanggang ngayon ay hindi ko maipaliwanag. Si Ruben ay isang mangingisda rin, mas matapang pa sa akin. Pero isang araw ay natagpuan na lamang siyang nakalutang sa dagat, wala ng buhay, malapit sa Gigantes Island. Wala raw sugat, walang pasa,
Tila nalunod lamang pero kakaiba ang itsura ng kanyang mukha. Para bang natakot ng sobra bago mamatay. Dinala ang kanyang bangkay sa aming barangay chapel sa barangay Asluman. Isang maliit na kapilya malapit sa tabing dagat at doon isinagawa ang 3 gabing lamay. Unang gabi, habang nakaupo ako sa isang sulok at nagbabantay, may naamoy akong malansang amoy. Hindi iyong ordinaryong amoy ng isda, kundi iyong mas matapang, amoy ng bulok na isda na nahuhugasan ng alat ng dagat. Nanggagaling ito sa bandang kabaong. Akala ko'y guni-guni lang, pero nang tinanong ko ang ali ng chapel, sinabi niyang wala naman daw siyang naaamoy. Sariwa ang hangin dito, hiho, nakangiti niyang sagot. Ngunit pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, nagsimula ang tunog. Isang mahinang pag-iyak. Hindi galing sa tao sa labas, kundi mula sa mismong kabaong. Tunog ng batang babae na humihikbi pero hinahabol ang hininga na parang nasasakal. Paulit-ulit na humihinto at nagpapatuloy. Nilingon ko ang mga kasama pero tila walang nakakarinig. Sumenyas ako kay Benji, isa pang mangingisda. Naririnig mo ba yon? Pulong ko. Nakinig siya sandali at namutla. Oo, pero wag mong pansinin. Hayaan mo lang. Nang ikalawang gabi, dumami ang tao. Pero mas lumakas ang iyakan. Ngayon ay tila may kasamang pagaspas na parang may kumakahig sa loob ng kabaong. Minsan ay biglang kumalabog ng malakas. Animoy may ibinagsak na mabigat. Ang ibang matatanda ay nagsimula ng mag-alala. May isang ginang na nagmungkahing buksan ang kabaong upang tiyakin, pero tumutol ang pamilya dahil sa pamahiing maaaring may masamang espiritu pa ang nasa loob. Kinabukasan, bago ang huling gabi, kinausap ko si Nong Isko, isang matandang mangingisda na kilala sa aming bayan bilang may kaalaman sa mga dili-ingon nato, hindi kagaya natin. Dinala ko siya sa kapilya at ikinuwento ang iyak at ang amoy. Sinuri niya ang palibot, huminto sa may bintana at sinabi, may kaugnayan ito sa pagkamatay ni Ruben. May nakita siya sa dagat na hindi dapat makita. Hindi simpleng tao ang kumuha sa kanya. Nang gabi ring iyon, bandang 12:00, sabay-sabay naming narinig. Hindi naiyak lamang, kundi isang malakas na paghampas na parang alon na tumama sa dingding ng kapilya. Biglang bumukas ang mga bintana. Pumasok ang malakas na hangin na may dalang tilamsik ng tubig dagat. Kahit ang kapilya ay may kalayuan mula sa baybay. Ang kabaong ay nagsimulang umuga-uga. Tila may pilit lumalabas mula sa loob. Nagsigawan ang mga tao. Hinawakan ni Nong Isko ang krus na kahoy at nanalangin sa hiligaynon. Hinihiling na patahimikin ang sinumang nasa loob. Nang kumalma, binuksan nila ang kabaong. Wala namang pinagbago si Ruben. Maliban sa kanyang mga kamay na tila nakakuyom na ng mahigpit. At sa pagitan ng mga daliri ay may maliliit na piraso ng tuyong lumot, yung uri na tumutubo sa ilalim ng malalaking bato sa dagat. Wala namang ibang palatandaan. Nilibing si Ruben sa sementeryo ng Carles, sa tabi ng dalampasigan. Habang ibinababa, muling bumugso ang malakas na ihip ng hangin mula sa direksyon ng Islas de Gigantes. At nagkaroon ng sandaling ulan ng maliliit na piraso ng shell at buhangin.
Pagkatapos, katahimikan. Makalipas ang 1 linggo, sinabi sa akin ni Nongisko ang kanyang hinuha. May mga nilalang sa karagatan, Diego, na tinatawag ng ating mga ninuno na magindara. Mga espiritong tagapagbantay ng mga bahura at yungib sa ilalim ng dagat. Minsan, kapag may taong nakagambala sa kanilang tahanan, kinukuha nila ito. Hindi pumatay, kundi kinukuha ang kaluluwa. Ang bangkay na ito ay walang kaluluwa, kaya tila may iba pang nagnanais pumasok sa katawan. Hanggang ngayon, tuwing naglalayag ako malapit sa Gigantes, may naririnig akong mahinang iyak sa hangin. At minsan, sa gilid ng bangka, may nakikita akong aninong nakalutang sa ilalim ng tubig. Isang babae, mahabang buhok, nakangiti, ngunit puno ng lungkot. Hindi ko alam kung si Ruben ay naghihiganti o kung siya mismo ay humihingi ng saklolo. Pero natatakot akong malaman ang totoo. Kaya't laging mabilis ang aking pagdaan sa lugar na iyon, habang ang iyak ay unti-unting naglalaho sa hampas ng alon. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir L. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Nora. Ako po ay 42 taong gulang, isang magsasaka ng mais at gulay sa barangay Managok, sa bayan ng Malaybalay, Bukidnon, dito sa Mindanao. Lumaki ako sa tradisyong lumad, kahit hindi ako purong katutubo. Ang aking lola ay isang respetadong baylan sa aming komunidad. Ang kwentong ito ay tungkol sa libing ng aming kapitbahay na si Mang Delfin, na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin sa aming barangay. Si Mang Delfin ay isang magsasaka rin, mabait ngunit napakalihim. May nakatago raw itong kayamanan sa lupa, sabi ng mga tsismosa, pero hindi namin alam ang totoo. Isang araw, natagpuan siyang patay sa kanyang kubo. Walang sakit, walang sugat, basta na lamang namatay habang nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa bintana. Ang mga mata niya ay dilat at ang kamay niya ay nakaturo sa malayong burol. Isinagawa ang lamay sa kanyang sariling tahanan, isang bahay kubo na gawa sa kawayan at nipa, na napapaligiran ng saging at abaka. Noong unang gabi, napansin kong ang mga manok sa ilalim ng bahay ay hindi tumitigil sa pagkakaluskos. At ang mga aso sa kabilang barangay ay sabay-sabay na umaalulong. Ang aking anak na lalaki, si Ian, ay biglang nilagnat ng walang dahilan. Ayon sa aking ina, baka usog daw, ngunit iba ang kutob ko. Bandang hating gabi, lumabas ako para umihi sa likod bahay. Habang naglagad sa madilim na daanan, may narinig akong bulong. Isang lalaki, mahina, nanggagaling sa bandang kabaong. Hindi pa tapos. Tulungan mo ako. Napatigil ako. Walang hangin noon, ngunit ang mga dahon ng abaka sa malapit ay biglang kumaluskos ng malakas na parang may dumaan na malaking hayop. Kinabukasan, ikinuwento ko ito kay Lola Taling, ang aming kapitbahay na isang albularyo at may kaalaman sa mga espiritu ng lupa. May hindi nabigay si Delfin. Sabi niya habang nagmumuni-muni, may ipinangako siya sa Tigbanwa.
Mga espiritu ng lupa at kagubatan na naninirahan sa mga burol. Kapag hindi niya natupad, hindi siya tatanggapin ng lupa. Nang ikalawang gabi, mas lumala. Nakita ko mismo, sa tulong ng liwanag ng gasera, na ang mga kamay ni Mang Delfin na nakalabas sa kabaong dahil hindi naka-gloves ay tila kumikibot. Mga daliri na yumuyukod ng paisa-isa. Wala akong sinabihan noong una, ngunit nang makita rin ito ng pinsan kong si Junior, nagpanik siya at sinigaw. Pinuntahan namin ang kabaong at nakita naming nag-iwan ng gasgas ang mga kuko sa loob ng takip na kahoy na wala naman noong una. Ang pinakakinatatakutan ko'y ang huling gabi. Mag-isa akong nagbabantay dahil puyat na ang iba. Bandang 3:00, nawala ng gas ang gasera, kaya kandila na lang ang ilaw. Sa dilaw na liwanag, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod. Hindi ordinaryong langit-ngit, kundi dahan-dahan, tila may pumipigil. Pumasok ang malamig na hangin at sa aking harapan, nakita ko ang isang aninong may mahabang buhok, maitim na balat at kumikislap na mga mata na tila alitaptap. Dumiretso ito sa kabaong at inilapat ang kanyang kamay sa noo ng bangkay. Pagkatapos ay umatras at bago tuluyang maglaho, bumulong ng, "Sundin mo ang huling habilin." Kinilabutan ako. Hindi ako nakagalaw hanggang sa pagdating ng liwanag. Kinabukasan, sa libing, dinala namin ang kabaong sa maliit na sementeryo sa Dalwangan, isang barangay na nasa paanan ng burol. Habang ibinababa sa hukay, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga matatandang lumad na pinamumunuan ng isang babae, si Bae Ines, isang kinikilalang dato at tagapag-ingat ng tradisyon. "Itigil muna ninyo," sabi niya, "may kailangang gawin." Ipinaliwanag ni Bae Ines na si Mang Delfin ay nakipagkasundo sa Tigbanwa para sa yaman at magandang ani, kapalit ng isang gintong barya na itatago sa lupa sa kanyang libingan bilang alay. Ngunit dahil biglaan ang kanyang pagkamatay, hindi niya na itago ang barya. Hinalughog nila ang lumang aparador ni Mang Delfin at natagpuan ang isang lumang medalyon. Sa loob ay isang piraso ng gintong barya na may lumang ukit. Inilagay ito ni Bae Ines sa loob ng kabaong, sa kamay mismo ng bangkay, at pagkatapos ay pinahintulutan ng tabunan. Sa sandaling iyon, biglang nanginig ang lupa. Hindi malakas, pero sapat para mapaatras kaming lahat. Mula sa hukay, isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw, "Salamat." At pagkatapos, katahimikan. Ang lupa ay tumigil sa panginginig at ang paligid ay natahimik. Pero hindi doon natapos. Kinagabihan, bumalik ako sa sementeryo kasama si Junior para kumuha ng naiwang pala. Pagdating namin sa puntod, nakita naming may bagong marka sa lupa. 2 malalim na bakas ng palad, 6 na daliri bawat kamay, na tila may humawak sa lupa at humatak. Hindi ito normal. Ang lalim ay tila may pilit lumabas, hindi pumasok. At sa tabi nito, ilang hakbang papalayo, may mga yapak na papunta sa kagubatan. Sinundan namin ito ng ilang metro hanggang sa tuluyang mawala sa makapal na dahon.
Hanggang ngayon, tuwing anihan, may nakikita akong matangkad na anino sa gilid ng burol. May bitbit na mga uhay ng mais, tila nagmamasid. Tuwing umaga, may bago akong nakitang barya sa harap ng aking pintuan. Hindi ginto, kundi lumang perang metal. Walang halaga, pero may simbolong hindi ko maintindihan. Ang sabi ni Lola Taling, tanda ito na may nakaalala. Pero wag mong bubulungan dahil kapag sumagot ka, maaring ikaw naman ang kunin. Kaya tuwing nag-iisa ako sa bukid at may bumubulong, nagbubulag-bulagan na lang ako at mabilis na naglalakad papalayo habang ang mga mata ng tigbanwa ay patuloy na nagmamasid mula sa kagubatan.